Hi everyone, this is Lizzie and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I am going to remake or rearrange one of my old arrangement. So let's start. Ito yung arrangement or old arrangement ko na aayusin natin. In this spot, makikita nyo medyo dehydrated na yung mga succulents na nandito. So makikita nyo dito ang Sedum adolphi, prolifica, ghost plant, nodulusa, or painted echeveria na tinatawag. May Proptopetalumendosei, meron ding Sedum adolphi and Haworthia. So, all we have to do first is remove all the succulent from this pot para ma-check natin yung soil if it is good ba na gamitin sa arrangement ulit or baka may pest so we can treat it. Pero hindi natin itatapon yung mga succulent at tinanggal natin. Ito rin yung mga gagamitin natin sa arrangement na to. Kumbaga, tinanggal natin pero ibabalik ulit natin para ayusin. Tapos gagamitin ko ulit yung bridge na figurine pati yung godparents na figurine. Ibabalik ko din siya. So, let's mix the soil and add more soil as needed kasi medyo kulang na yung soil. And then, kumuha ako ng propagation ko ng mahogany. So, ayan, as you can see, may konting roots na siya. So, pwede na natin siyang gamitin sa arrangement. And then, besides the mahogany, I will put the nodulosa or painted echeveria. So, medyo dehydrated na to. So, hindi ko nga alam ba't sila na-dehydrate. Nandito lang naman sila sa tabi ng garage kung saan nauulan na naman sila. Siguro, hindi na rin ganun ka-healthy yung soil mixture kasi kukunti na lang din. So, yung ginamit ko palang soil mixture is yung regular soil mixture na ginagamit ko, which is 50% loam soil and 50% pumice stone. So, yung loam soil na nabibili dito sa amin is composed of garden soil, carbonized rice hull, and vermicast. So, parang 5-in-1 na siya. So, hindi na ako nagdadagdag ng mga rice hull. Tsaka, hindi sa akin, hindi effective sa akin ng rice hull kasi nilalanggam siya. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan, start putting back the succulents again. So, I put the Sedum adolphi na medyo dehydrated pero stress in color. I also put the goose plant. Ayan. Tapos, kung nakikita nyo, rooted pa yung maliliit na Sedum adolphi, nilagay ko siya as a whole kasama na yung soil. So, tinapan ko na lang ulit siya ng good soil on top para hindi na rin ma-disturb yung roots niya. As you can see, parang nagawa ko ng maliit na kanal or dun sa medyo harap ng pot kasi balak kong gumawa ng river effect dyan. So, mamaya makikita nyo kung ano yung sinasabi kong river. Pag binabalik ko yung succulent, tinatanggalan ko ng dried leaves, check ko yung roots kung okay ba. So, pag hindi na okay yung roots, kinakat ko na siya bago ko siya itusok dun sa pot ng arrangement natin. So, ibinalik ko din dyan yung Haworthia. Yung Haworthia, stress in color, pero dehydrated na siya. Based sa experience ko, mas madaling i-treat ang mga succulent na dehydrated kasi pwede mo siyang diligan ng pakonti-konti hanggang sa maging plump ulit yung mga leaves nila. Compared mo, pag overwatering, mas mahirap kasi you have to uproot them to make sure na hindi magtuloy-tuloy yung mushy leaves and eventually magtuloy sa stem rot. So, mas madaling i-cure para sa akin yung dehydrated kesa sa overwatering. And besides, kapag dehydrated nga sila, then lumalabas yung pagka-stress ng color nila. So, right now, I'm putting the top dressing na black. So, it is a black sand na nabibili ko online in Lazada. So, sa mga nagtatanong, ang sinesearch ko sa Lazada is black sand for aquarium. So, for aquarium, pero maganda siyang gamitin for top dressing kasi mas manageable siyang ilagay compared to stone and mas mura siya.
And whenever I use black sand or red sand as a top dressing, napakalinis ng tingnan. As you can see in the video, 'di ba? Parang ang linis-linis tignan kasi hindi katulad pagka yung soil lang or pumice stone lang yung ginagamit mo. Parang hindi siya ganun clean katingnan. So, para sa akin na mas maganda kung may top dressing. Pero hindi naman required yun. Okay lang naman din na gumawa ng arrangement na kung ano lang yung meron kayong available. Nasa inyo naman yun kasi it's your arrangement and it's your creation. Kung ano yung gusto nyong design na gawin, yun yung gawin nyo. At saka kung ano yung available. Siyempre, yung pag-aalaga ng succulent is costly nga. So, kung bibili ka pa ng maraming toppings and everything, pots, so additional cost talaga yun sa'yo. So, sa akin, since meron naman akong black sand na natira pa dito, yun yung ginagamit ko as top dressing now. And then, I'm trying to put back yung prolifica. As you can see, kinakat ko na kasi hindi na ganun kaganda yung roots. Then, tinutusok ko lang. And then, I'm trying to remove yung mga lower leaves dun sa stem ng prolifica para maitusok ko siya dito sa soil or sa pot. So, kinolek ko yung mga leaves at tinanggal ko, nilagay ko sa isang maliit na pot and then ipropagate ko yon para dumami pa yung prolifica natin. Mamaya, sa end ng video, makikita nyo up close yung itsura ng prolifica. Medyo stress yung color niya, so medyo red yung tips niya, pero hindi ganun ka-stress. Then, yung mendocine na tinanggal ko din dito sa pot, kinat ko din. Kasi hindi na rin ganun kaganda yung stem, wala na rin tumutubo na babies sa mga stem niya. So, kinat ko na lang siya and then itinusok ko sa mga spaces in between dito sa pot. And right now, meron na akong nilalagay na Graptopetalum myrinae na kinuha ko na cuttings from the head planter. Kasi diba, as you can see ko napanood yung previous video ko, malago na yung myrinae do sa head planter. So, kailangan ko na talaga siyang i-trim or i-cut. So, doon ako kumuha ng cuttings para ilagay dito sa arrangement natin today. And after ko mapuno yung medyo harap na part ng pot ng Graptopetalum myrinae, kumuha din ako ng Graptopetalum mendozae para naman ilagay sa mga spaces dun sa likod and dito din sa may harap before dun sa river para ma-fill out yung mga spaces at maganda siyang tignan. Pero hindi naman kailangan na i-fill in natin lahat ng spaces sa isang arrangement kasi yung succulent kailangan din niya ng spacing para makapag-grow lalo na pag nagpo-produce sila ng baby. So, ayan, hindi ko na na-videohan kung paano ko nilagay yung parang plastic crystal na stone. So, ayan yung magiging water natin. So, since it's color blue. So, let's take a look at the final arrangement. It's done already. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my arrangement for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe, share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. God bless us all. Bye. See you on my next video.